Hey, hey, hey! Welcome to my mini vlog. Ako nga pala si Honey, 5 taon ng factory worker sa Taiwan. For today's video nga pala, ito yung araw na sinundo na nila ako sa airport. So pagka sundo nga nila sa akin ay agad kami naghanap ng makakainan. Syempre doon tayo sa favorite ko at yung namimiss ko talaga. At sa mga oras na yan, ramdam na ramdam ko ngang nasa Pilipinas na ako. Bukod sa matraffic is sobrang init. At eto na nga guys, nandito na tayo sa kakainan namin. All-time favorite, Mang Inasal! Guys, welcome to Philippines! After 5 years, nakita ko rin Mang Inasal. Ayun na. Habang umu-order nga sila kuya, ayan guys, hindi naman halatang sobrang excited na ako dyan. At kung hindi nyo lang itatanong guys, so ang last work ko sa Pinas bago ako mag-Taiwan ay crew ako sa Mang Inasal guys. So ayun guys, sobrang sarap lalo na yung pork sisig. Hindi ako nag-only rice kasi sobrang busog pa rin ako nung kinain ko sa airport kanina. Tapos ayan, nag-order sila ng halo-halo, palabok, tapos syempre chicken, hindi yan mawawala. Tapos yung bago nilang product na is liempo. Yan guys, kain tayo. At after nga namin kumain is umuwi muna kami saglit ng Bulacan para makapagpahinga kasi kailangan namin ng konting tulog at babiyahin na naman kami papuntang Bicol. So mga ilang oras nga lang ay bumiyahin na kami pa Laguna. Stop over sa Laguna. At first stopover nga namin is sa Laguna. So, nung mga oras na yan is alas 5 na. Kaya ayan, medyo maliwanag na rin. So, bumili lang sila dyan ng suman. Habang kami, may bili lang sa 7-Eleven yung mga kailangan namin. Tuloy-tuloy nga lang ang biyahe namin. So, sa mga oras na yan, medyo masakit na yung katawan ko. Siyempre, kung masakit katawan ko, paano pa kayo nagda-drive? So, nakaka-proud kasi ang galing talaga mag-drive ng kuya ko ba. And finally, nasa Quezon na nga kami. So, ilang oras pa ang biyahe namin para makarating sa Bicol. So, habang papalapit nga kami sa Bicol, mas lalo ako na-excite, hindi ko alam nararamdaman ko, pero isa lang ang plano ko is pupuntahan ko muna yung papa ko. So, ayun guys, so tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. Yung date ko nga pala sa Pilipinas is napunta lang lahat sa biyahe, pero okay lang, sulit naman. Hi guys, so nandito na tayo sa Bicol. Pupunta tayo sa sementeryo. Dadalawin natin si Papa. Meron akong dalang kandila. Sobrang nakakapagod sa biyahe. More than 12 hours kami nasa biyahe. So, hindi muna ako umuwi ng bahay kasi first plan ko talaga is si Papa yung unang-una kong pupuntahan pagdating ko dito sa Bicol. So, ngayon, meron tayong kandila. Bibili na tayo ng ating pangsigde. Bibili tayo ng Costco. Ito po. Salamat po. So, punta tayo kay Papa. Hindi ko na matandaan yung pwesto ng ni Papa, pero hanapin natin. Dalaw ko na si Papa after 5 years. Alam niyo ba guys, simula nung namatay si Papa, madalas ko siya mapanaginipan, ganyan. Sila mama, nagsasabi sa akin, hindi daw si Papa pumupunta sa panaginip nila or na hindi nagpapakita si Papa. Kaya ngayon dadalawin natin siya. And guys, dito pa sa cemetery. Hindi ko alam kung saan yung kay Papa pero hanapin natin. Ay, eto yung kay Papa. Hi pa. Ito si Papa. Wala, naiiyak ako. Hi pa. At sa mga oras na nga niyan is sinindihan ko na agad yung kandila ng Papa ko. Tamang hawak, kamusta, ganyan. Alam niyo yung pakiramdam na gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Yung feeling na ang tagal ko siyang hindi nakita. Simpleng OFW na uuwi ka ng Pinas. Expected mo, sasalubungin ka na mahigpit na yakap na galing sa magulang mo pero
wala, hindi mo na yung mararamdaman kasi wala na yung papa ko. So, ang hirap. Yung ang dami mo gustong ikwento pero hindi mo maikwento. Yung ang dami mo gustong i-share pero hindi mo ma-share. Pero isa lang ang sigurado ako. Sobrang proud na proud na proud ang papa ko sa akin at sa aming magkakapatid. Isa sa pangarap nila ni mama is magkaroon ng sariling bahay, which is nagawa ko na. Naibigay ko na, nakapagpatayo na tayo ng sariling bahay. Alam ko sobrang proud ni papa at sobrang saya niya ngayon. Mahal na mahal ko kayo, mama at papa. Kaya kayo guys, kung kasama niyo pang magulang niyo, huwag kayong mahiya iparamdam sa kanila o ipakita kung gaano niyo sila kamahal araw-araw.